O Diyos na dakila at Ama namin makapangyarihan, Ikaw ang Diyos na patuloy sa amin, O Lord, ay nagbibigay ng kahabagan, pagpapala, lalo tigit sa spiritual naming kalalagayan. Itong araw na ito, Panginoon, bawat isa sa amin ay pahiran mo upang magawa namin ang iyong kalooban. Magkaroon kami ng katanungan sa aming puso, pagpapakita lang na hinahanap namin ang iyong kalooban, ang iyong karunungan, O Lord, na siyang aming dapat isabuhay. Tulungan mo ang bawat isang narito na maging attentive, maging kabahagi ng gawain ito sa pagsisimula hanggang sa matapos. Salamat, O Lord, sa araw na ito at ikaw magpala sa lahat ng mga kapatid na narito sa loob, ang mga nakikinig, ang mga magtatanong. Ikaw, O Diyos, ang magbigay ng kalakasan at magbigay ng kapangyarihan upang maging daan ito, O Lord, ng kanilang buhay ay lalong simigla sa espiritual na pananampalataya. Salamat, O Lord, pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabing amen, lahat ay mag-amen. Amen. Mauna si Ed para ma-develop yung pananalita. Okay. Sige. O iba naman. Picture handa kayo picture. So kunin mo na yung picture na nakuha nila. No? Share niyo yan. So, Menan, yan ang yung picture. Yung baston. Ako pwede sumagot, Brother Francis. Pwede. Yung magic wands o yung baston, parang ibig sabihin gagawin ka nilang pinakasikat. Kikilalanin ka sa buong mundo na ikaw ay sikat na artista. Pero number 2 na yung sinasabi mo, number 2. Epekto na yan. Ang pinag-usapan mo na natin is number 1, witchcraft to. Witchcraft, Harry Potter to. Yung Hollywood, akala mo sa US lang nag-start yan eh. Hindi yan nag-start sa US. Dati na may salitang Hollywood. Deck the halls with balls of holly. Holly. Tra-la-la-la-la-la-la-la. Holly. Ano yung meaning ng holly? Pwede nyo i-check. Para malapit sa holy, no? Ano kaya yan? O, sige, yan ang paliwanag. Yung kinikwento mo, number 2 na yan. Okay? Kasi may magic wand yung nasa pelikula. Wala pa tayo dyan. Number 1 muna tayo para magkaroon ng context yung kapatiran. Ha? So, yung makikinig dito na Pinoy. Sige. Pakikwento yung original. Pag siya original, wala pa yan sa US, wala pa yan sa LA. Wala pa yan sa panahon ng panahon pa to ni Nimrod. Matagal na to. Yung Christmas tree. Hindi pa yung Christmas tree eh. O ibang Christ. At ito, Yuletide tree. Pero, goods to. Kayo magkwento, kayo mag-report. Sige. Lahat kayo mag-report. Yung wand daw, di ba? Parang, yung kumbaga saan, di ba? Pagkain ka ng wand, parang magic na magkakaroon ka ng power. Di ba parang possession yan? Kaya nga. Okay. Ang holly is ang evergreen plant with shiny, spiky leaves and red berries commonly used in Christmas decoration. Ayun pala yung holly. Palit picture ha. Palit picture. Sa akin po, sabi po, ang symbol of this finger is pinamon of thorns. Teka. Bago ka magsalta, pa-mute muna si Jerry. Sige. Ulitin mo. Para maganda yung record. Sabi po dito yung hali po is a symbol of Christ's crown or thorns. Yung sa tinik sa Christ yun narinig kong word ah. Christ ba sinabi mo? Crown of thorns. Yung tinik ba? Yung tinik sa ulo ni Kristo. Sabi hali was adopted as a symbol of Christ's crown of thorns. Okay. Ang report natin hindi tungkol kay Kristo, no? Pero imposible naman galing sa kanya yung word na yan. O sige. Galing sa pagano yan. Hello po. Parang di na-justify natin. Hello po. Pwede po ba magano? Add daw. I-add ko na lang po yung na-research na Papa. Ano po? Yung sa Hollywood po, may European origins po. Or like a combination of all the English words na holy,
tas yung wood or ati siya, holy tsaka wood. Tapos yung translation nun is Land of the Holy Bush, which is ano yun, tag dito, specific places sa Europe daw. Tas na-influence lang yung sa Los Angeles area. Pero merong European place names po. Katulad na sa England, Ireland, yun. Tapos sabi doon sa England, merong several small hamlets and farms na named after the word Hollywood, or like such as one na in Staffordshire na lugar ba to? Or lugar. Tapos sabi, it is likely named descriptively for abundance ng holy bushes in the area daw ng American Hollywood by centuries. Tapos yung sa Ireland naman daw, yung village in County Wicklow in Ireland is also called tinatawag nating Hollywood, or in Irish, and also on Hague Enquirer. Tapos sabi doon na ito yung nagki-claim ng name na galing sa Hollywood, or reference to Saint Kevin who passed through the area in 6th century. Siya ay local man na si Matthew Geert na nag-immigrate to the US na parang influence yun sa Los Angeles area after dun sa Irish hometown. So ibig sabihin po pala yung Hollywood is hindi talaga sa Los Angeles, LA, California nag-start, kundi sa European place names. Opo, tas it was like a potentially influenced by naming the Los Angeles area. Where yung specific place na is tawag nila sa Europe, England and Ireland. Yun lang po. Napunta kami na Mika. Ito naman lagi, brother. Teka. Sige, tuloy. Ganun naman yung nangyayari kasi hawa-hawaan yun lang yung mga mga bansa, 'di ba? So sabi ni Simon, galing sa Europe, tapos meron ding version sa US. Pero kasi 'di ba Brother F, may mga subliminal message yung lahat ng nakikita natin sa Hollywood, kahit kanta or pelikula pa. Pero sabi dito sa na-search na to, itong sa akin, and bukas papakita rin to. Yung may binanggit din si Brother Jerry pero hindi ko sure kung anong puno yun. Pero dito kasi sabi, ginagamit daw ng mga druids kasi may magical power yung yung kahoy. Pag pumutol sila ng puno, ng sanga doon, may magic power daw yon. Tapos, parang may mga magician pa rin ngayon na, ayun, nakasulat naman, mga magician pa rin naniniwala dyan. Tapos, kumukuha sila ng sanga dun sa puno ng druids, tapos gagawin nilang magic wand. And ina-apply din yun sa Hollywood. Kasi merong may mind controlling sila, tapos nagka-cast din sila ng spell dun sa mga tao na kaya nilang i-control. Kasi mas madali daw makontrol yung mga walang masyadong idea or alam sa mga symbol, sa mga tunog, tsaka sa sa mga mnemonic. Yung mga ba yun? Yung mga spell. Wait lang, nalobat ako. Okay, bukas kailangan ko ng picture na ngayon kaya niya i-search yung image of the beast. 'Di ba? Merong beast from the sea. Merong beast from the earth. Itong beast from the earth, land beast, create an image of the original beast. So yung original beast yan yung Europe. Yung image to the original beast, yung impluensya niya pabalik. Hello. Brother Francis. Sana na-record. Okay, tuloy. Hello? Kailangan ko yung picture bukas. Okay. May sinabi doon sa isang documentary sa YouTube na yung Hollywood is from the evergreen tree. Kasi ang origin daw nito, pagan origin. The magic of the Oo, papunta doon sa yan. Magiging yung Christmas tree. magic one.
one yan, di ba? O stick. Yun yung ginagawang pang ni Merlin. Parang si Merlin. So hindi nyo alam, ito palang Christmas season ng mundo. Parang kulang na lang sambahin nila yung puno, no? Hindi nila alam yung ginagawa nila. Sinasamba nila yung demonyo. Yung pagano. Yung puno, yung sa Isaiah yata yun na yung gawa sa Jeremiah. Sa Jeremiah nakalagay doon. Jeremiah. So, yun yung isang nakita ko sa YouTube na documentary na yung babae nagsasabi na Hollywood from the word holy tree yan, holy tree. So galing holy tree which is yan yung evergreen tree. So pagka iti-trace mo yan sa pagan origin, papunta na yan dun sa connected. Yung nung namatay si Nimrod na nagkaroon ng tawag dito ng evergreen tree dun sa kanyang dun yung pinaka niya. Tsaka din connected kasi yun, 'di ba, sa sa land in a holy bush, yung sabi ko holy bushes. Sa European. Yun lang naman siya. Bukas kailangan ko yung picture nung US, no? Yung Lamb Beast. Tapos yung Beast from the Sea, Beast from the Earth, tsaka yung Image of the Beast. Itong Image of the Beast, isang application yan. Marami kang pwedeng apply kahit nga AI. Isang pwede mo i-apply dyan. Mute ka muna. Itong Beast from the Image of the Beast, ito yung kailangang picture. So, i-edit mo na lang to, Sister Remy, na paano siya, sabi ni Simon, influensyahan lang yan eh. Hindi, sabi ni Remy, influensya lang yan eh. Tama. Pero ang pinakamalaking influensya, yung US, parang ganito, inabsorb ng US lahat ng paganismo ng Europe at iba pa, ng first beast. Then, sinuka naman niya papunta sa buong mundo yan. Kahit Korea, kahit Japan, kahit China, kahit Pilipinas, hawa tayo lahat, Bollywood, di ba? O yun yung report number 2. Kailangan ang report nyo sa number 2, paano nagsimula yung sa pangalang Hollywood sa LA? Okay, o Barlito, pwede na yung sa'yo, pero kailangan mabanggit pa yan. Sino yung nag-imbento ng pangalang Hollywood? Ano ba yung background niya? Sana makarating kayo dyan. Kasi you have 1 week to prepare. Sige, paki-report na yung number 2. Pelikula. Ang sabi mo, history ng pelikula, Pilipinas. Pagkatapos nito, siyempre. Pagkatapos kailangan na pa rin natin i-report yung Hollywood. Kahit Pinoy tayo, no? Siya yung, pinaka magulang eh. Magulang sa Pilipinas eh. So, wala kayo. Okay. Pwede nyo i-google ngayon. Ha? Ako sige, po. so... May lang ako, yung Hollywood daw, nung 1886 daw, nag-start daw yung yung developer na si H.K. Whitley na gamitin yung salita na Hollywood. Sabing ganyan, may iba pa daw haka-haka kasi walang sure na kung sino nag-start pero wala daw ang haka-haka nga. Yung Harvey saka Dada, yung Wilkos, yung nagbigay ng name. Kasi parang kinuha lang daw nila yung holly means daw type ng plant. Tapos yung wood naman dahil forest area kasi yung lugar nga. Ayun. Maganda lang daw pakinggan. Tapos doon na nag-start nga yung film capital. Ginawa daw nilang center ng filmmaking yung Hollywood. Okay, sana may ma-research kayong documentary. Christian documentary ng beginnings ng Hollywood, no? Mas nakakatakot yung conspiracy theories nila eh. Itong ni-report ni Dalaga, parang innocent ko na okay lang. Hello. Singit ko lang, Bra Francis. Hello, singit ko lang. Actually, binasa ko yung LBN picture at saka yung Sampaguita. Narating ko pareho yan dahil nakapagtrabaho ako dyan eh. Alam mo bang parang gubat din ang ginawa nila yung motifs dyan sa LBN, sa may Pitwason, at saka doon sa parte ng papunta ng San Juan, yung Sampaguita picture. Parang ginaya nila doon sa Hollywood na nagtayo rin sila ng mga kung ano-anong mga, halimbawa, Eiffel Tower, nagtayo sila ng mga gubat na siyang pinagsushootingan.
mga halaman, ganyan. So meron niyang spiritual na Brother, aspect. may No? add po ako. Sana may documentary kayo ng Christian na ganyan. Sabi din po kasi yung name daw na Hollywood, for now, like right now, is a metonym daw for the American film industry, which is with several European film production. Inadapt lang nila yung Hollywood-inspired nicknames. In turn, katulad daw ng Boreham Wood in the UK or like the Cinecittà Studios in Rome. So, ibig sabihin pala na parang adapted lang talaga or ginawa lang nilang Hollywood for the movies or like American film industry. Which is, influence lang sila. Ginaya lang nila. Parang gaya lang sila. Okay, so yan ang yan yung original, yung hindi nila alam ang nangyari sa Hollywood. Magfulfill yan ng prophecy. Paano mo lalasunin ng buong mundo? Bibigyan mo ng libangan. Anong klaseng libangan? Yung libangan, papunta na sa New Age, sa lahat-lahat na. Lahat na ng hedonismo ng kaaway. So, hindi na alam spiritual to Okay. So, pwede tayo magtagalog. So, bahala na kayo mag-ano ng pictures, no? So, sa future, pag pina-research yung Christian documentary, lalago kayo pag ginawa niyan. Dagdag ko lang, Brother F. Kasi, napili kasi nila yung location, di ba? Yung, ano ba yun? Yung pinagputol-putol na sa LA, di ba may mahabang Hollywood doon nakasulat. Naging preferred nila yung place kasi mas maganda daw yung klima doon. Pero kasi may napanood din ako na yung mga ritual na ginagawa nila bago sila gumawa ng movie. May napanood lang ako dati, di ko na matandaan kung saan. Lahat Pwede magtanong po. Okay, kailangan tayo mag-research, okay? Pwede magtanong. Yung araw-araw natin kailangan may regular tawag para hindi masayang oras. O sige, Barmenan. Ang tanong ko kasi sa Europe kasi palasak yung mga witches doon. At kung naalala niyo yung palabas na King Arthur, kung alam ninyo yung Last Voyage. Ulitin mo. King Arthur. Mayroon siyang Then ang doon, ang may bida doon, may witch doon na si Merlin. Si Merlin ay may hawak na wands. Yan nga yung baston. Palit picture ang tanong ko, kasi noon sa Europe, palasak yung mga witch na pinapatay. Ewan ko kung diba kasi umiinom anong connection yan sa Christianity noon. Na pagka na ikaw ay susunugin nila papatayin nila, torturein pa nga nila yung mga witch Katoliko na yan, Katoliko. Most of the whole Europe yata, parang may doon na ewan ko kung extinct nila yung ganun yung mga sa buong Europe may mga kilalang mga witches kaya pinapatay nila yon. So anong connection niyan doon sa occultism na connection niya na yung sa hindi Hollywood ang kasi tinatanong ko pwede yung so mamaya ako na ipaliwanag kasi nagbo-broadcast ako ngayon. Batiin nyo nga si Brother Jojo, tumawag sa telepono. Hindi pa siya marunong sa Telegram, hindi pa yata nautusan na anak, magturuan siya mag-Telegram. Sino babati kay Brother Jojo? Pinabati po namin kayo na magandang gabi. Brother Jojo. At yung si Sister Larissa. Good evening po sa inyo. Okay. Tuloy na tayo sa ating talakay. Ano ba yung sinabi mo kanina, Barmenan? Si Arthur, no? Si Merlin. Okay, yan ang halimbawa. Nasa Europe siya, kaya kailangan ihanda ni Remy yung picture bukas. Kikamit ko muna ang ingay. Marirecord. Okay, so tuloy lang ako, no?
yung yung revelation diyan, sila yung nanganak ng lambis from the earth eh. Mula sa lambis of the earth, hinahawa naman niya yung buong mundo. Pinalala niya. So parang naging instrumento siya, parang networker siya, parang siya yung tulay para maano yung ibang ano. Siya yung tulay para yung buong mundo maano. Yung buong mundo mahawa ng pelikula. So, ang pelikula entertainment yan eh. Mag-start yan sa mga inosente, then palalim ng palalim. Doon pa lang sa inosente, mahirapan nyo ma-discern yung demonyo doon. Pero simple lang ang discern ng demonyo, pareho lang din sa atin eh. Pag hindi interesado sa word, hindi progressive, demonyo na yan, Nicolaita na yan. Kahit paggamitin ng pangalan ni Kristo. Kahit na may partial truth. Basta ayaw mo maging berean, ayaw mo mag-progressive, nagagamit ka na ng demonyo. So, maraming baitang na yan. Kahit doon lang sa level na sa limutan. So, maraming nag-enjoy. Pelikulang Pilipino tayo, di ba? Sa pelikulang Pilipino, ano lang yan? Maraming di nakakapansin. Mapapunta tayo sa pelikulang Pilipino. I-report na yung research Sister Yed sa pelikulang Pilipino. Kasaysayan. Mula umpisa. Siyempre, papakita niya sa picture, inosente pa noon. Ganyan. Sige. Report na. Ako muna, Brother F. Sister Yed. Sunod si. So, yung sa na search ko dito sa eto, mamaya na to. Ayan, eto. So, syempre, yung sa pelikulang Pilipino, gaya nung sinabi mo kanina, ba't ayaw niya? Wait lang, Brother F, Kung naghang, tuloy ka lang. Maghahang pala siya kapag ay, mag-i-stop Kaya mo. Sige, ano ko na lang. So, gaya nung sinabi mo, yung industry talaga siya ng panglibangan, kaya na-create yung mga pelikula. Pero, that time, mga totoong tao na yung mga dyan, fini-feature dyan ng camera. It's either ibang bagay or through cartoon. Tapos, yung unang pelikula na hindi pa to sa sa Pilipinas sa ibang bansa muna. Ito sa Pilipinas, yung Darna Kuno parang pinopromote na nila dito yung yung ano bang tawag doon? Bakla, tomboy, ganyan. And yung mga violence. Tapos before ng World War I, may palabas na kasi yung ibang bansa na ginagawa. Fast forward ko na lang. Ito, sexual to sa Pilipinas. And violence. So, ito, A Man in Hat, the Japanese to the Boxer, tapos The Plays and Opera. Yan yung mga unang movie. Tapos, ito. Ay, bumalik sa umpisa. Brother F, ilagay ko lang dun sa dun sa kanina. Okay, dapat may nagsasalita. Salita kayo habang naglilipat ng pictures na rin. Yung na yan, galing yan kay kay Antonio Ramos. So, siya yung sundalong Espanyol na nag-introduce ng pelikula. 30 yung nakasave na 300 yung pelikula na nakasave dun sa niya, sa cinema, sa Lumiere cinematography. So ayan, yung mga nakalista diyan, yan yung mga sumikat na title dun sa mga likha niyang movie. And then dito ito na pelikulang Pilipino to, pero hindi
Pilipino yung original na gumawa, Kastila. Pero after na yan ng World War One. Tapos pagpasok ng mga Amerikano, nag-introduce din sila ng pelikula. So, 1900, si Walgra. Nagtayo yan ng unang sinihan sa sa US, yung Cine Walgra yung tinawag niya. And ito yung address sa number 60 Calle Santa Rosa. Tinayo yung unang-unang sinehan sa Pilipinas. Tapos meron pang isa, hindi ko mabasa yung nakasulat. Ito naman, si Samuel Rebarber, isa rin siyang parang producer din siya ng mga movie noon, pero nag-stop siya kasi nga papasok na yung World War One. Tsaka originally yung mga pelikula is for educational purposes. Yung goal talaga nun na mapakilala sa Pilipinas. Colonization pa to ng Pilipinas noon eh. Tapos na-stop nga dahil World War One. Tapos nung after World War One, binalik ulit nila yung cinematography sa sa Pilipinas. So 1919, ito yun na talaga yung pinaka unang movie natin. Pilipino yung gumawa. Tapos si Jose Nepomuceno yung father of Philippine movie, Dalagang Bukid yung niya. Dalagang Bukid yung pinakaunang movie sa Pilipinas. Medyo pa dito, wholesome pa yung mga pananamit, yung pananalita, yung mga script. Hindi pa kasi yung sa ibang bansa noon medyo medyo daring na, pero dito sa Pilipinas nung na-introduce hindi pa. So yung kasunod na niyan si Yed mag-e-explain. Oh, Yed. Okay, stay. Tingnan ko yung boses. Sige, Yed. Sir Francis, idagdag ko lang, yung Dalagang Bukid, wholesome yung damit, pero yung kwento tungkol sa pag-ibig na yung babae ba na-oppress kasi may iba siyang mahal, pero yung tatay gusto siya ipakasal sa matandang mayaman, yun yung kwento. Yung parang typical na kwento ng mga Sa mga telenovela. Oh, ayun. By the way, may revelation dyan, mamaya, paalala nyo Meron tayong turo tungkol sa Abrahanda tungkol sa asawa ng anak natin. O sige, tuloy na. Stay. Hello. Sige. Yes. Yung kasunod sabi doon nung 1921 daw, pinalabas yung syncopation. Isa daw to sa kauna-unahang pelikulang may tunog na pinalabas sa Radio Theater Plaza, Santa Cruz, Manila. Then pagkalipas ng isang taon, inilabas din yung Hello. Na-mute. Hello. Pagkalipas ng isang taon, Okay. nilabas rin yung Collegiate Love. Then nilapatan ng tunog sa pamamagitan ng dubbing. And nung 1932, sabi pinalabas din yung movie na pinamagatang Ang Aswang. Ito yung pinaka-unang pelikula nilapatan ng tunog. And nung 1939, nilabas daw yung pelikulang El Secreto de la Confession. Ito daw yung unang pelikulang Pasingit Filipino. lang muna. Pasingit muna. Napansin niyo yung Collegiate Love. Talagang bibigyan niya ng LCM yung anak mo sa school Ang dapat panggalingan ng LCM ng anak natin sa church o sa sa kapatiran o sa Abrahanda. So doon pa lang halatang halata na yung kahit college yan kahit ayaw ng magulang diyan ka magkakaroon ng ultimate relationships. O sige, tuloy tayo. Aswang. Nagtuturo na ng Nagtuturo na ng occult. Kung yan educational, walang masama. Pero kung wala ka naman mensahe sa kaligtasan, iba yung mensahe makukuha ng tao. Occult talaga. Mamaya, sige, tuloy. Tuloy mo, Sunod stay. yung nung 1939 yung El Secreto de la Confession. Pero yung
unang pelikulang Pilipino na yung salita at awit Pakilapit sa may microphone. Pakilapit sa microphone. Humina ang boses. web. So, yung El Secreto de la Confession, ito yung unang pelikulang may salita at awit sa wikang Kastila. And lumipas na yung panahon and dumating yung ikalawang digmaang pandaigdig and yung pananakop ng mga Hapon. Tapos nung 1940, nasira yung Humina na yung boses. Pakilapit ulit. hello po. So yan, lumakas na. Oo. Yan. Wala kasi. Noong 1940 daw, bumuhos yung Hollywood films na free of facts at lumitaw din yung mga war films. Samantala, noong 1950, nakilala yung Big Four. Yun yung Sampaguita, LV and Pictures, Premier Productions, and Lebron International. Tapos 1960, naging tanyag yung mga pelikulang action. Yung nakilala yung bagong genre na bomba. Mga pelikula daw to na nagpapalabas ng mga hubad na katawan. Anong year yung bomba? 1960. Anong year yung bomba? 1960 po. 60s. Oh, kasabay ng mga hippie na mga rock and roll. Okay. Po. Then nung Sige, tuloy. 1970 Mga immoralidad na. and early 1980s, ginamit yung mga pelikula bilang propaganda laban sa martial law. And nung hanggang late 1990s na isaalang-alang yung mga kalidad ng mga pelikula. And yung mga nausong genre ay teen-oriented and comedy. Doon din nakilala yung Star Cinema and GMA. Tapos nung 2000s na nakilala na yung digital at experimental cinema. Nakilala na ulit yung Philippine cinema. Doon na rin nakilala yung romantic comedy. So, comedy, romance, anything under the sun without God or God's revelation, yan ay pandaraya. No? So, lason yung mga libangan pag mundong walang Diyos. Okay, tuloy. Tapos na? Okay. Kasaysayan tayo ng pelikulang Pilipino. Okay. Mamaya tayo mag-categorize. Pero pwede na kayo magkwento ano nangyari. Ang masasabi ko inosente noon, tas palala ng palala. Ganyan din nangyari sa US. Ganyan nangyari sa mundo natin. Kaya kailangan magising na tayo. Wala na magtatanong, wala na magdadagdag ng report. Hello. Okay, kung wala na. Evolution ng observation ko, nabasa ko rin. Yung pelikula, nag-start na siya ng mga parang drama-drama lang na sa bukid na ganyan. Tapos simpleng love story. Pagdating ng mga 60s, may mga parang hindi naman katulad ng bold ngayon, yung mga bomba, parang makakatakot na nga nung panahon na yan eh. Kaya halimbawa, kaya nila Stella Swat, pagiging artista. Pagdating ng 70s, yan, medyo mga radical ng yung mga parang gang, yan, mga gang, barilan, yung grupo ng mga hold-upper. Ginaya sa Amerika rin yung parang mga cowboy. Mga panahon nila Saldi Sionac, John Aristorenas, yan sila, Vic Vargas. Pagdating ng 80s, mostly, maraming mga yung panglaban na nila sa gobyerno, mga parang revolutionary, gumagawa sila ng pelikula na yung kontra sa gobyerno. Sabayan yun actually, yung mga awitin dati. Yung Asin, ganyan. Teka, maalala ko yung mga pelikula. Yung sa Kuko ng Agila.
Yan, ng panahon ni Kwan, panahon ng 80s. Pagdating ng 90s, oo, ng liwanag. Saka yung yung ginawa, binapatay sila sa Olongapo, yung mga binapatay sila sa labas na, nalimutan ko na ang title ng pelikulang yan. Tapos, pagdating ng 90s, nag-iba na ang trending. Mga love story na wholesome na, dahil naman sila Sharon Cuneta, yan sila Paps Fernandez. Pagdating ng 2000, iba na, mga katatawanan na medyo, ang jokes nila, ang mga jokes nila ay medyo mga vulgar na, mga bastos na simple. Yan mga 2000. Ngayon iba, yung parang ito ngayon hindi masyadong halata. Ang parang adaptation nila ngayon, nakita niyo na gangs, yung mga rapper sa Amerika, itong mga gumagawa ng pelikula ngayon, ganyan lang ginaano nila. Kahit sa music, yan yung pag hindi ka nakasubaybay, di mo maintindihan yung kanilang yung trend nila nawala. Kaya pag hindi ka, alam mo yung hello. Brother Jerry. Inoobserbahan ko, ngayong panahon, pag inoobserbahan ko, pag hindi ka nakinig doon sa mga, sa Amerika, hindi ko masyado naiintindihan itong pinagsasasabi ng mga ngayon, yung mga wording nila, yung mga expression nila sa pelikula na ngayon ng mga ng mga Pilipino, kahit sa music. Kung hindi, parang talagang ina-adapt lang nila sa Amerika. So yung mga pananalita nila, yung bitaw ng salita, mas iba kaysa mga panahon ng mga year 90s and 80s. So yun lang, yan. May magsasalita po. Brother, yung sa 1990s, meron na din silang genres, yung parang syempre love story, pero meron silang mga scenery na may mistress, ganon, may parang kabet, tas legal wife, tas nag-aaway. May ganon na din sila. Katulad nung yung pangarap na ginto daw. Tas may legitimate wife, tas mag-aaway dun sa parang tinatawag nilang mistress, kabet, ganon. Tapos sabi dun, may example din sila ng award-winning films since it has the influence of Hollywood, tas competition dun sa Hollywood. Yung Anino nung 2000s, tapos The Blossoming of Maximo Oliveros 2005. Nanalo sila ng Teddy Award. Tapos yung sa Kinatay 2009. Yun. Tas may mga kasi prominent figures sa Philippine cinema na mga sumikat. Kahit nung 19s pa. Yun lang po. May sasabihin ako sa pang letter C. Kaya sabihin ko na baka maubos ng oras Ang dapat kinakain natin, Word of God. Ang dapat kinakain natin, Revelation. Yung mga yan, huli na yan. Ang research yan. So, hindi natin alam, tayong nagpapalason sa anak natin. Kaya matigas ang puso ng anak natin Di ba? Hindi lang anak natin, kay kapatiran sa church. Nahihiya magsalita, nahihiya mag-unmute. Ano yun? Epekto yan nung impluensya na yan. Hindi lang pelikula, pati kanta. Sabi na, hindi naman kami pero hindi nyo alam yung demonyo dun. Pag wala kayong revelation, hindi nyo maingatan, hindi nyo alam nakakain ng anak natin yan. Bakanteng oras nila, barkada nila, tas school mismo, makakakain nila yan. So, kailangan magising na tayo. Hindi tayo nag-topic nito para lang manira. Hinuhubaran natin yung gawa ng kaaway. Okay? So, bago mag-enjoy ang anak natin sa cartoons, games, na hindi educational, historical, kailangan ng unang-unang ma-enjoy nila pahayag ng Diyos. Kasi lang yan Kaya yan ginawa, Dati kasi, alam niya ba, nung Dark Ages, sa Katoliko, focus sila sa Word of God. Kahit na Katoliko pa yan, hindi kulay tanga lang So there was a time noon, Word of God talaga yung majority. Pero ibig sabihin to? Pinalitan nila ang focus ng tao sa buong mundo. Hindi na Word of God ang focus nila. Hindi na Revelation.
Kumbaga na boring na sa kanila yon. Parang walang kwenta na yan. Ngayon, nasa gitna tayong giyera, yung pamilya natin, church natin. Ilan porsyento ba sa atin yung yung hindi pa to alam, no? Kailangan natin silang puntahan, warningan. Share nyo sa kanila tong video, then puntahan nyo sila, Bible study nyo sila. Ito ay part ng isang malawakang Satan's Eden, no? Malawakang mensahe ng deception. Demonology rin to. O sige, tuloy tayo sa natin. Brother Francis, magdagdag lang ako. Di ba yung nabanggit nga ni Papa tungkol sa dati kinahihiya ng mga tao yung kapag ka naging ka dun ka sa yung bomba, kasali ka dun sa mga artist nung na yun. Pero ngayon mapapansin. Pero ngayon, may tinatawag na Viva Max subscription. Magsusubscribe ka dun, tapos mapapanood mo. Puro talaga mga kalaswaan na palabas. Parang hindi na ikinahihiya ngayon yung panahon natin. Tapos may mga palabas naman na questionin mo yung faith mo. Mukhang siya, wholesome kasi ang kwento is tungkol. Halimbawa yung PK na palabas, siya, man tawag dito? Bollywood siya sa India. Ang kwento niya is yung lalaki, yung mga kasi uso sa India, di ba yung mga tawag dito, yung mga nanguhula ba sila, nagbibigay sila ng mga yung religion nila, nagbibigay ng mga hula. Niya yon, yung sinisira niya yung mga religion doon, pinapakita niya yung mali ng religion. Syempre kapag mahina yung mo, iisipin mo yung religion mo, baka ka rin. Parang pinakikita niya yung mga religion, mga kulto, parang gano'n, sinasara lang tayo dun sa syempre pagka mahina ka, isipin mo baka yung religion mo gano'n din. So Dikoy, may pelikula, ang Bollywood yan ay Indian version ng Hollywood. Bawat bansa kumopya sa Hollywood, bawat bansa, kaya kailangan mabanggit pa rin yun So tayo sa Pilipinas may kopya tayo, Korea meron. Sikat na sikat yung K-pop, di ba? Korean novela. Yung China, gumagaya na. Halos lahat ng bansa gumagaya na. Napag-iisa na nila yung buong mundo under that. Yan yung New Age. Ano ba yung New Age? Ang New Age, makabagong kaisipan na kung ano mang version mo, kanya-kanya, lang tayo. Iisa lang tayo, ganyan. O sige, Sister Len. Sabi po dito, malaki daw po ang impluensya sa pag-uugali at pananaw. Malaki daw ang epekto ng pelikula sa pag-iisip at pag-uugali ng mga nanonood. Maaari nitong hubugin ang pananaw ng mga tao sa iba't ibang paksa, tulad ng relasyon, pamilya at hustisya. At maaaring maka-impluensya sa paglaganap ng ilang gawi at paniniwala sa lipunan. Ganon din daw, isa itong anyo ng libangan. Ang pelikula raw ay nagbibigay ng libangan at nagpapakita ng galing tradisyon at saloobin ng mga Pilipino. Yun lang po. So, mula pelikula, meron tayong TV, no? Telenovela. At meron pa tayong nobela-nobela. So, lahat yan. So, dati, hindi pa sikat, di pocketbooks. O sino yung na-addict sa pocketbooks ng sanlibutan? Unahin nyo yung Diyos. Unahin nyo yung katotohanan. Okay. Ngayon, yung games kasama na dyan. No? Hindi ko alam kung gagawa pa tayo ng tungkol sa games. O sige. Magkakategory na tayo. So, pakita na yung outline category. Letter B yun. So magsasuggest kayo, bakit ba natin tinuturo itong category? Para kaya nyong sagutin. Yung New Age, kailan talaga hiwalayin? Kasi yung New Age, pag dinugtong mo New Age, parang sewage. So, okay. So number 1, yung madalas mabanggit, di ba? So kahit modern na pelikula, pwede nyo na i-report. So ano yung mga i-report yung mga pelikula? Tapos kukwento nyo lang yung influensya. So, merong dyan yung subtle, yung sublime, yung hindi halata. Meron yung halata naman. Kasi, doon pa lang sa mga bata, may mga crush na, tingnan nyo yung mga palabas sa TV na mapambata. May crush na rin sila Nakuha nyo? Okay.
Hindi, siyempre, pag yan ang unang nakita ng bata, ay, ang cute niya, sana magkaano rin ako. Pero dapat dito sa atin, dapat natin ihabol yung Abrahanda eh. Dapat natin itanim, ano ba yung tamang paglapat ng LCM? Saan ba dapat makuha yan? Di ba? O sige, number 1, report kayo. Number 1. Pwede mag-ikot ng picture si Remy. Although kung may coordination ko kay Remy yan, edi yung suggestion yung pelikula, may picture na sila. Suggest na kayo ng picture. FPJs ang probinsyano. Teka, bakit walang number 1? Yung probinsyano, may ganyan din, no? Ito kahit na sabihin nyo action yan, hinahaluan nila ng sexual, alam nyo ba yan? Meron ba sa inyo makapagpatotoo? Kasi hindi ko yan mapanood ng buo eh. Baka mayroon sa inyo nakanood. Pakinabangan naman natin yung napanood nyo. Anong palabas? Ito, Oo, Brother F, meron. Lahat naman ng mga action, hindi mawawalan yan ng ganong eksena. Yung merong mga sexual. Kasi may mga collab din dun yung mga bida. Ang panapakita ron, mas macho yung lalaki pag mayroong mga palit-palit pa yung babae. Ako, okay. Brother Francis, yung clip lang na napapanood ko yun kasi hindi ko naman yan sinubaybayan. From mabuting tao siya, tapos naging siya, yung parang tulisan, nagtatago siya sa gobyerno. Pero ang tingin pa rin sa kanya ng mga tao, mabuti pa din siya kasi kaya lang naman siya nagtatago kasi napagbintangan siya. Pero ang ginagawa niya, masama pa rin kasi pumapatay pa rin siya. Yan yung kwento niyang palabas na yan. Parang naging rebelde siya dyan sa kalagitnaan. Lesson in life yan, lesson in life. Okay. Excuse ba maging masama ka pag ginawan ka ng masama? Pagsubok yan. Kasi you will receive a higher reward pa kahit na hindi ka gumawa ng masama. Brother F, question. Di ba yung Robin Hood na Nobel ba yun, pero pinapalabas din yun kina-cartoons pa. Di ba ang bida nila do si Robin Hood, magnanakaw siya. Tapos, yung ninanakaw niya, binabalik niya rin sa taong bayan para, parang madja-justify yung ginawa niya kasi kahit magnakaw siya sa mayayaman, binibigay naman niya sa mahihirap. Si Robin Hood. Ba't manakaw? Ang isang Kristiyano, hindi niya justify yan. Okay? Sasali ba ang Kristiyano sa revolusyon? Sasali ba ang Kristiyano? Siguro may special circumstance. No? Pagbigyan ka ng Diyos. Pero, overall, daya yan. Nasa pelikula yan, di ba? Parang pwede mo lagay yung batas sa sarili mong kamay. O yan yung mga sikat na palabas. Okay, sa action yun, Oo, sa action. May tanong pa ako, Brother F. Yung sa mga drama naman, halimbawa, yung anak, nagpapakahirap naman magtrabaho yung nanay sa abroad para masustentuhan yung pamilya niya. Tapos, wholesome naman yung palabas na yun. Hindi naman siya yung parang brutal or action. Kasi tungkol sa pamilya naman yung yung tema. Pero yun nga lang, yung anak, pag uwi ng nanay, palasagot siya sa sa nanay niya. Pero bandang huli naman ng kwento, naging okay naman. Si Freddy Aguilar, saka si Vilma Santos, saka si Claudine Barreto. Wala si Freddy Aguilar dun. Title lang niya, yung kanta ng anak. Anak ba title ng Tanging Ina? Anong kategory yan? Drama. Drama yan, no? Naghalo-halo na yung pelikula ngayon, yung number 1, number 2, number 3. Yung Tanging Yaman, parang wholesome, katoliko, no? Gustong-gusto ko yung kanta niyan. Sabi ni Benedict sa akin, katoliko.
Tuloy lang tayo. Teka, nagbo-broadcast pa rin ba? Okay. Salo-salo lang, salo-salo. Kunwari may ibang account. Okay, punta tayo sa number 1. Wala ba kayong halimbawang number 1? Yung nakikita nyo dito sa picture, parang ito na yung pinaka-wholesome nila, di ba? Ano ba yung mensahe nila? Kung titignan nyo sa outline, ano ba yung number, anong category ng number yan? Hindi yan for kids, no? Seemingly wholesome. Drama na rin. Pinasingit ko yung drama eh. So, ayun, number 4, drama, no? Paliwanag muna natin sexual, kahit yung, mag-example muna tayo. Pakita ka, ako na lang magkwento. Basta sikat yun. Kaya ko ikwento. Nakaraan. Hindi lang bago, yung bago, hindi ko na masyadong alam. Pictures ng number 1. Naghang na ba kayo? Tanong muna habang nakahang sila. O pa-share screen lang number 1. Sayang ang pinaghandaan yun. No? Ikakwento ko yung nangyari sa mundo. Kung paano sa rock and roll nagkaroon ng sexual awakening, sexual revolution ng mundo. Sa pelikula may ganyan din. So, okay, share screen na mga number 1. Picture number 1. No. Itong virgin people. So, parang pinopromote niya na okay lang magkaroon ng multiple relationships. Sexual relationships siya na. Meron siyang gusto na isa pero okay lang may mangyari dun sa iba. Di ba ganyan nangyari sa panahon ngayon? O parang naipasok na, no? Father F, yung kasi dyan, di ba, tao. isang tao lang, isa lang yung lalaki dyan, tapos magkakapatid dyan sila, di ba? Oo nga, pinagagawa nila yan eh. So, mukhang inosente pa yung time na yan kumpara ngayon, pero nag-start na, nagtanim na ng binhi ng yung iba na yung moralidad, iba na yung batayan, iba na yung standard eh. O sige, iba pa, dali. By the way, pwede niyong gamitin to para mag-witness sa mga unbelievers. Pag kayo nag-witness sa unbelievers, asin kayo. Pero pag hindi kayo nag-witness, hindi kayo maalat, tatapon lang kayo sa daan, sabi sa Bible. Wala kayong alat, wala kayong pakinabang sa Diyos. Nandito kayo para maging ilaw eh. Paano kayo maging ilaw kung ayaw nyo mag-share? Ito, level ng unbeliever. Hindi to Trinity o malalalim na doktrina. Ito ay pang sanlibutan, pang existential question, pang stage 1, stage 2, stage 3 to. So, dapat marunong kayo mag-witness. Kaya nyo sabihin, yung palabas na yan, yung pelikula na yan. Ibig sabihin, hindi lang naman ito. Marami ngayon, kinakain ng tao. Kung mahal mo yung kamag-anak mo, mahal mo yung anak mo, mahal, hindi lang masaklap na kung anak. Kaibigan mo, sasabihin mo yung totoo. Ito matagal na to. Anong year to? Bomba Queen. Father F, Bata may... pa ako nun. Sige. Pero F, di ba sabi mo kailangan ma-share natin na yan na mali. Pero alam mo, may mga YouTube channel kasi na nagpo-promote ng mga palabas na yan. Ipinapakita nila na art daw yan. Halimbawa, may interview si Tony sa Tony Talks. Yung artista na ng mga ganyan, yung mga sexual na palabas, ang nila dyan, art daw yan. Tapos meron pa nga yung si Angeline Kang. Ang nanay niya is pastora, pero ang trabaho niya is ganyan nga, nagbuhubad siya sa palabas. Pero ang tingin niya dyan, art, tapos yung nanay niya, kahit pastora, tinanggap na lang kasi nga, inisip ng nanay niya, art naman pala yan. Ganun rin nangyari kay Katy Perry, di ba? Oo nga pala, kailangan tayo mag-English bago mag-Tagalog Di ba? O sige,
Singit tayo ng English, ha? Yung art, makinig kayo, daya yan. Pero yung art, kung kaya nyo mag-Google search, ha? Panahon pa ng Renaissance. Ito nagustuhan ko yung revelation ni Xiong Myung-moon, eh. Yung Reformation, yan yung Abel or Seth, no? Yung Renaissance, yan yung Cain. Nag-break sila sa Katoliko. Ano ba yung Katoliko? Conservative. Okay lang. Pero Nicolaita. So, nung nagkaroon ng Reformation, nag-progressive revelation sila papunta sa truth. Pero may kakambal silang lumabas, yung Renaissance. Search mo yung Renaissance. Dito nag-start yung art. Yan yung statue ni David na nakahubad. No? Kung mapanood nyo sa Simpsons, tinatakpan nila yung ari ni David. Tapos, marami pa iba. Ang sineselebrate na sa ay laman, no? Maging maskulado ka sa Olympics. Hindi mo ba ma-search yung Renaissance? Sandali lang yan i-search. Ang Renaissance, yan ay art. Hindi hedonismo yan. Hindi na tungkol sa Diyos. Alam niyo ba pag pumasok ang anak niya sa school, parang Renaissance ang papasok sa utak nila. Hindi naman sila mukhang Katoliko na sarado, pero nawawala ang pagka-Diyos nila, eh. Yung interest nila sa Diyos, ang interest na nila makalupa. O sige. Kasi nga 'di ba, Brother F, art. So parang hindi rin naman malaswa yung tingin nila kung nag-aano sila sa art dati. Kahit nga din dun sa Greek, 'di ba? Ngayon nadadaya ang Kristiyano. Pero alam niyo ba yung art ginamit na din ng Diablo? Okay, balas natin, may art ang Diyos, may art ang Diablo. Alam mo ba yung mga artists ay puro babaero? Hindi. Alam yan, Hindi ko alam. Mababaero sila. Sino ba yung sikat? Yung limutan pangalan ng isa. Ang daming pinapanood ko yung documentary niya, sa History Channel. Ano to? Na played by Antonio Brother Bande. F, si Rizal, medyo marunong siya sa art. O, babaero yun. Halos lang ang lahat ng artists. Kasi pag ang art mo ay wala kang revelation, fable mo lang pang lupa do. Edi ang next step na niyan, yung laman. Maganda yung hubog ng katawan, art yan. O maskulado siya, art yan. Brother F, sabi ni Ed, sige. normal lang naman daw yun noon sa mga lalaki. Kaya okay lang. Bakit mo nasabi? Nababasa niya kasi mundong walang Diyos. Ano? Mundong walang Diyos. Ano sabi mo? May sinasabi siya. Ano sabi mo? Ano sinabi mo? May sinabi ka. Pakilapit na lang. Mahilig kasi siya sa mga ganyan, Brother F. So, tingin niya normal lang daw. OA lang daw tayo. May comment yan, Brother Francis, magdagdag. Actually, yung pag-uubog ng katawan, yung Miss Universe, hindi naman talaga nag-start yan ngayon lang, yung latest lang. Dati pa yan, syempre si Semiramis nga yung yan. Ibig sabihin, wala na yan. Okay, na-mute na. wait lang, Brother Francis, yung sa mga lalaki naman, sa Greeks kasi nag-start yan, yung ganyan. Yung mga lalaki na maskulado, pero bakla pala. Ganyan. Okay lang sa kanilang bakla, no? Art of nature. Yan sa kanila, art yan. Parang walang fall of man, eh. Walang Lucifer, walang Satan, walang demonyo sa mundo. Ang alam lang nilang demonyo, yung mga kriminal. Diba? Mamamatay tao, magnanakaw. Pero yung nag-enjoy lang ng nature, kaya may LGBTQ ngayon, eh. Father F. Nag-start yan dyan sa art. Yung anong art? Yung art na mundong walang Diyos. Siyempre, stepping stone yung inosente papunta sa palala. Papunta sa palala. Get art ni Michelangelo,
Di pa, magsasalita ako. O sige, dali, Sister Remy, kasi dapat papakita pa tayo English na pelikula eh. Bilisan mo na. Hindi ako naka-unmute. Ay. Ano, Brother F, di ba kasi misogynist naman dati yung panahon noon. Tapos kung sa art, ang subject nila babae, di ba? Wala silang damit pag pinipinta sila. Isa yan sa, pero meron pa iba. Oo. Diba daya yan eh. Saka sabi nung ibang artist, ang pinakamagandang obra daw talaga na gamitin is katawan ng tao, hindi yung sa nature, hindi yung mga hayop. Hindi nila nire-recognize may fall of man. May last. Para bang inisip mo, para kang tausog ba yan? O tasaday. Yung hubad kayo pero wala kayong mali siya. Kung mga tausog naman, Brother F, walang mali siya talaga doon. So, tayo lang talaga yung may problema kung anong tingin natin tsaka kung anong iniisip pero natin. kailangan mong umabante. Tignan mo yung tasaday. Baka mali ang term kung tausog, tasaday. No? Ano sila? Hindi sila makaabante. Yung buhay nila primitive, no? Walang ospital, walang doktor, lahat wala. May napanood ng pelikula, pag nanganak, mag-isa ka lang dun. Walang aalalay sa'yo. Brother F, paano naman yung, hindi na to art, paano naman yung, yung mga nabibiktima ng, pananamantala sa mga babaihan, wala na ring edad na pinipili kahit bata. Hindi yun dahil sa damit lang. Hindi dahil maiksi ang suot. So, kahit nga nung puno yung suot, ang tawag doon, at na takip ng katawan mo, gagawan ka pa rin ng di maganda eh. So, ganito, yung daya ng demonyo, at bantayan natin sarili natin walang demonyo sa mundo. Walang demonyo sa school, walang demonyo sa bakanteng oras, walang demonyo sa anuman libangan na tanggap na sanlibutan. Mahirap maging Kristiyano dito sa mundong ito, no? Kasi kung ikaw ay kumpletong Kristiyano, kailangan matanggap mo yung revelation. Naku, ganun pala. O, sasabihin na sa'yo, OA ka, sobra ka naman. Pero, kaya natin patunayan eh. Lahat ng mundong walang Diyos, doon pa bagsak. Tignan yung mga Disney kids, yung mga Nickelodeon. Later, nagiging singer sila na pala sexy. O, dati inosente pa. Sira ang mga buhay nila. Britney Spears, sino-sino pa. So, yung pinopromote ni Taylor Swift, di love song. Pero kay si Taylor Swift, nagbabago na. Nagiging rant and rave na. Yung art ay daya. Brother F, ang art. May tanong pa ako. Hindi na. Yung sa sinabi mo, yung mga galing sa Disney, paglaki nila, naging na sila, nagbago na sila. Parang patutot na eh. Pero may mga nagsasabi na nilabas lang daw nila yung totoong sila. Kung wholesome sila dati, hindi daw pala talaga sila. Yung totoong atin, malaki ang porsyento ng serpente. Pag wala si Kristo, hindi mananaig yung Adamic natin. Kukunti lang yung Adamic sa atin. Yung Adamic nga sa atin, wala pang kaligtasan yun eh. Mabait lang. Pero kapos sa Revelation, karamihan serpente yung lumalabas. Ito yung natural ko eh. O natural mo nga, demonyo. Aminin natin may demonyo sa dugo natin. Pag di mo inamin yan, possessed ka. Dahil sa daya. Hindi ka na makawala, no? Pero Brother F, so, yung sa iba na... ito kailangan nyo isulat. Yes. At turo ng turo ng iba, walang demonyo sa mundo, atheist. Walang demonyo sa mundo, masama lang ang isip mo. Okay. Yung Brother F, yung iba naman, sabi nila, napipilitan sila kasi yun yung instruction sa kanila. So kung hindi sila magpapakita ng ganun sa media, pwedeng maalanganin yung buhay nila or family nila. Parang na-oppress sila. Ngayon, hindi ka na napilitan, hindi ka naman hinostage para magawa ng vlog eh. Gusto mo mag-vlog kasi kumikita ka.
So, depende na ano yung vlog mo. Ang vlog mo ba, progressive revelation? O ang vlog mo ay mga biro-biro, laro-laro, mga ganyan. Mga, inuubos na yung oras ng tao. Andiyan ang mga libangan, hindi lang pelikula, kahit TV, kahit kanta. Andiyan ang libangan para ma-miss mo ang gospel, ma-miss mo yung importanteng message ng Diyos. Ito ay labanan. Ang labanan ngayon, deception. No? Ano tong naka-share screen? Paliwanag mo ka tong naka-share screen? Brother Reb, may dadagdag lang ako. Sandali. Ano tong naka-share screen? Sabihin mo lang, Sister Rem. Nicole, Ano? Ayan. Hindi ko alam. Pa sila. Hindi ko alam kaya yan. Ay, mga Disney yan. Mga Disney na artista. Yan, Disney. Yan. Para malaman nyo lang. Karamihan sa kanila, pag sumikat, papuntang pagkapatotot yan eh. Britney Spears, si Justin Timberlake, kung sino-sino pa. May dadagdag ka. Kasi isa din ako sa biktima nito eh. May alam mo yung mga palabas ngayon yung tinatawag nila BL saka GL. Ang meaning niyan, boys love saka girls love. Ibig sabihin, pinapalabas na okay na yung ganyan. Alam mo kung paano nag-i-start yan? Sa mga Korean na mga idol. Ang ginagawa nila, yung mga lalaki, para bang super close sila, iba yung closeness, parang mga parang mga bakla na nga sila, yakap, kiss, ganyan. Nagiging normal, kahit ako pag nakikita ko natutuwa akong tingnan kasi parang ang gandang tingnan eh, so, super close. Pero hindi ko yung pala, parang nire-ready ka dun sa mga palabas na na talaga, yung mas malala, yung nandun na talaga yung lalaki sa lalaki, na talaga. Nabubuhay tayo sa panahon ni Noah at ni Lot. So yung kapaligiran natin, may nangyari, kailangan magising tayo dyan. Ngayon, kung mahina tayo sa hukom, hindi mo alam yung anak mo, titigas ang puso niyan. Kung meron tayong magulang masigasig, yung walang coordination, may mga anak na hindi na naagapan. So, kailangan tayo makipag-coordinate, no? Si Barmenan, kahit nga yung anak nyo, pwedeng dahil ang alam lang nating obligasyon natin sa anak natin, pag-aralin sila, at kumita. Yan ang traditional lahat sa atin. Ngayon, paano kung yung spiritual naipag-iwanan? Sandali lang yung maraming barkadang kasering hindi na natutukan. Pwedeng ma-miss pa kayo, malusutan pa kayo. May mga manggagawa na lulusutan. So pwede pa kayo malusutan, pwede pa malusutan si Teo. O sige, tuloy. Mga libangan lang kasi yan eh. Kung pinabayaan mo sila sa libangan, stepping stone na yan. Anong klaseng libangan dapat, di ba? Madali lang naman i-coordinate yung schedule paano yung makain ng bakanting oras nila eh. Meron lang tayong Nicolaita sa puso natin, kaya ayaw natin makipag-coordinate. Kaya ko to mag-isa. I can do my own righteousness. Hindi ko na kailangan ng instruction ng iba. So, ayan. Maraming nalalagas na anak. O sige, tanong. Kasi dapat anuhin na natin. Pero okay lang maubos ang oras ko. Renaissance doon sa Hollywood. Tama na. Ang Renaissance, yung dahilan ng art. Merong art na inosente, papunta naman, pero kamag-anak naman niya yung papuntang palala. Anong siyempre, sa Hollywood, maraming art, yung Sound of Music. Ang Renaissance, pinot ko yan. Rebirth. Para papunta sa New Age thinking. Na okay lang ganito. Okay lang. Diba? From wholesome to palala. Ngayon, kahit ngayon, halimbawa, si Salome Salvi, gusto ko gawin yung yung ganyan. Okay lang yan. Sino si Salome Salvi? Yung sinasabi niya, yung talagang parang bogstar yata yun. Na ang inaano niya, gusto kong gawin sa katawan ko yun eh. Parang I like this. I want, I love daya na yan. So hindi, ibig sabihin ko, from wholesome to lala, may kinalaman yung ginawa ng Renaissance hanggang sa ngayon. Siyempre yung Renaissance, yung demonyo yung nag niyan, from after Reformation yun eh.
So maraming Christian tumatanggap sa Renaissance, hindi nila alam, seeds ng serpent yun. Ngayon, hindi tayo Nicolaita, bilang Berean, kailangan kaya natin salain. Sila, siguro ganyan din isip nila, kaya nila salain. Pero bago mo masala yan, kailangan maging Berean ka muna. O, nandiyan mukhang inosente. Yung mukhang inosente ba pwedeng i-enjoy? Ito'y nakakatakot. Wala pang masama dyan sa ini-enjoy mo, pero pumasok ka lang sa Satan's Eden. Sino sa inyo yung makapagsabi ano yung Satan's Eden? Shortcut lang. Pakisagot lang. Kahit sino. Magsabi lang yung mundong walang Diyos. Yan. Dati ang tawag ko dyan, illusory world eh. Same lang yan. So, basta ang anak mo nag-enjoy ng mga bagay pero wala ang Diyos dyan. Pumasok ka na dyan. Dyan pa lang, yung art na ine-enjoy mo, wholesome pa eh. Sabihin natin, hindi art. Sabihin natin, pag-aaral, trabaho. Masama ba yan? Hindi. O, gawain bahay. Pero pwedeng napako ka na dyan. O, meron tatay, gawain bahay lang pinagawa niya sa anak niya. Pero pagdating na spiritual, hindi na. Kasi tinuruan na follow your own heart, di ba? You are sovereign. Wala na. Nawala ang Diyos eh. E di maghahanap na ng libang na ano na. So, pumasok ka sa libang na walang Diyos. Dapat yan ang inuuna mula bata pa. Tuloy-tuloy kaya yung formal talk sharing kay Eneas. Kaya kung yan ang dapat nagaganap na bata pa, Sister Ann. Hindi yung ang cute-cute mo, sige, ang ganda ng aso dyan, pusa, ganyan. Mundong walang Diyos. Kailan puno ka ng sharing, tas yan ang gusto pag-usapan ng bata. Saka ka mayo mag-enjoy ng nature, ng bundok, ng ulap, dyan, oh. Mga puno na saging, manok. Saka kayo mag-enjoy niyan. Pero hinuli nyo na yan, nauna muna yung mundo eh. Para sa Adam and Eve, nauna, hindi si Adam na daya, si Eve. Sister Ann. So, ganito. Yung formal talk sharing, kaya tayo may ganyan. Mauna ang Diyos sa bata, bago yung ibang bagay. Anong nangyari ngayon? Nauna ang ibang bagay, bago yung Diyos. Nahirapan nga tayo. Diyos nga parang ano lang yan eh. Sunday service lang yan, tugtog lang yan eh. Oh, uwi na, tas laro na. Cartoons na, games na. O kung yung ibang humahabol, may handaog. Pero kailangan yung habulin. Yung puso, may formal talk sharing. Kumautang na yan eh. Napag-iwanan na eh. Lumaki na si Teo, kukunti ang formal talk sharing. Kasi kung marami, yung babada, pag-uusapan niya yan. Yan ang unang bukang bibig niya, marami siyang tanong. O, nakikinig yan. Dahil gusto niya i-repeat bulong. Tanong bulong. Okay. Ngayon nga dapat tinatanong bulong yan. Okay. So, pelikula tayo, no? Balik na tayo sa categories. Ilang minuto na lang. Okay, 40 minutes. Balik tayo sa outline. Okay lang matanong iba-ibang bagay. Bakit pala natin binigyan ng categories? Kasi kung kaya nyo mag-witness sa unbeliever, kailangan malaman nyo to. Halos lahat naman yata may ini-enjoy ng pelikula eh. Tapos na tayo sa sexual. Kung meron man hindi na mabalikan, matagal bisyo. Yung action, di ba? FPJ, di ba? Marami pa ibang action na pelikula. Anong pelikula yung nag-promote ng bisyo? Parang okay lang bisyo. Sigarilyo, alak, babae, or what? Ano yan? Anong pelikula? Tiglalaki kang ganyan. Ano na? Hello? Baka na aksidente pindot. Sister Remy, pakita ng picture ng bisyo ng pelikula. Hindi na tayo nag-English, ano? Yung mga pelikula dati ni Robin Padilla, yung mga 90s.
Ang utol kong hoodlum. Oh, giliw ko. Miss na miss kita. O yan, utol kong hoodlum. Yung kay Bata Cesar, pa ako. ano ba yung baby ama? Cesar, ano? Cesar? Montano, ano pa yung baby ama? Narinig ko na yung baby ama, pero yung Cesar, anong pangalan niya? Montano. Cesar Montano. Sila So, Philip yung baby Salvador. ama, wala ba kayong picture para pakita lang natin mabisyo? Asyong Salonga. Nagsusugal, may sigarilyo. Asyong Salonga, di si Juan, si Rudy Fernandez. Hindi, yung bago. George Estregan. George Estregan. Tapos, ginagawang bida sila eh. O sige, Barose. Sa panahon nila Ruben Padilla, Isberhe. Pakilapit lang sa mic ha. Ginagaya ng mga kabataan, pati yung paninigarilyo, pati yung lakad. Para daw lalaki ang dating nila. Kaya, laki talaga na influensya talaga. Yung pamilyang na-convert na wag sumunod sa akin, sovereign siya. Nabalitaan ko, nanonood na lang ng mga ganyan. FPJ. So, dapat managot yung nagturo na sa kanya na sundin mo yung puso mo. Sana mayroon sa inyo mag-expose niyan. Hindi, kasi yung taong yan, hindi rin niya alam. Nadaya rin siya niyan eh. So, tumulong kayo magising, no? Okay, mahal matrikula na. Bumalik na tayo sa tama. Okay, bere na tayo. O hindi na Nicolaita lukewarm. Bere na tayo. Patunayan natin may mali. At sundin natin yung biblical. Kahit na labag sa laman natin. Ayaw ng laman natin. Ano ba yung pinapakita ng hari ng tondo? Yan. Pumapatay, naninigarilyo, naglalasing, nagsusugal. So maraming ganyan na pelikula, no? So pag in-enjoy ng ating pamilya yan, yung pamilya natin, wala na sa standard ng Diyos. Parang okay lang yan. Merong sister na hindi na ma-assert matin dito, pero sasabihin niya, judgmental ka naman. Pag sinabi ng isang sister, nahawa na siya sa sanlibutan. Kaya humabol na yung tatay na, sige, report dito o kailangan mag-interview ka dito o magpatulong na lang sa EA. Interviewin mo siya sa topic na to. Huwag ka titigil until kompleto na yung report mo. Yan, ihandaog mo. EA1. Iba pa yung 2B, no? Kung nagagawa na yung pakinggan mo yung audio video yung report mo. Kung tuloy-tuloy yan, dudugtong nyo na lang EA1. Tapos, para nang magkaroon ng tao. Tungkol naman sa 2B, nagawa na yan dati. Pwede mo pagawa, schedule lang. Ito, pwede ito 2B. Ito, daming makikinig dito kung mag-witness kayo. Kung lahat kayo masipag mag-witness, so, sandali lang, 1,000 na tayo agad. Pero hindi yan ang issue eh. Ang issue, kailangan nyo mag-witness. Pag di kayo nag-witness, nahiya kayo, tahimik kayo, hindi kayo masaselyuhan. Ang selyo nyo, out of the abundance of your heart, nasa puso nyo na ba ang progressive revelation na to? Okay. Ibang category naman tayo. Hindi na tayo bisyo. Wala na kayo maisuggest na ibang bisyo, di ba? Movie. Na-promote ng bisyo. Si Robin Padilla, wala rito. Okay. Drama na tayo. Yung mahilig sa drama dyan, mga nanay. Mag-suggest na kayo. Para mapakinabangan naman yung napanood nyo. Magsabi kayong drama. Ito drama. Dati yung Marimar. Kuya Mercedes. Yung panahon ng mga bago mag-2000. Maria Mercedes. Pinusubaybay na Okay. So, drama yan, pero may yan. May konting sexual din. Pero yung moralidad ang issue rito eh. Kaya siya mabenta kasi may kasalanan siya. May benta kung puro matitino lang eh. May pelikulang nag-try mag-ganyan, The Seventh Heaven. Pero
Yung mga wholesome na family, the Brady Bunch, ganyan-ganyan. O mamaya, sana yung magpakita nun, ano? Hello, Hindi tayo Badre. magpakita. O sige, tanong. Sa akin, siya yung sa drama, malak sa pamilya, katulad nung palabas dati ni Vilma Santos sa ni Claudine Barito. Lapit ka. Anak. Yung katulad dati ng palabas ni Vilma Santos sa ni Claudine Barito na anak ni Freddy Aguilar. Pakilapit lang sa mic. Yung palabas dati ni Vilma Santos, nalimutan ko ang title na anak niya si Claudine Barito. Freddy Aguilar, anak. Anak. Anak pala yun. Yun. Binilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. Yan ang anak. Pasok ang emosyon na kailangan may kalayaan yung anak. Tama. Salamat sa contribution mo. Drama yan, no? Bigyan mo ng kalayaan ng anak mo. Huwag mo siyang sikilin. Daya yan. Daya ng demonyo yan. Karamihan na magulang na daya kahit Kristiyano pa. May kumontra nga sa akin si Andrew Durano. Sabi rin ni Kung Fu Panda, mas komunista raw ako. Diktador komunista. Parang natatakot. Kapatid ko, isa yan, no? Pero, yan ay, ano ba yung biblical? Meron ka bang, kung pinapatay ang anak na masuwain sa Old Testament, dapat makuha mo na yung revelation. Makuha mo na yung revelation. Ang anak, hindi na buhay sa mundong ito, alibay, mundong walang demonyo, wala ring Diyos. Meron tayo na laban ng spiritual. At mula sa pagka-baby pa, hinuhubog mo na yan sa formal talk sharing. Karamihan sa atin, hindi kukunti na yung formal talk sharing, di ba? Kung tuloy-tuloy yan ang pinag-uusapan, yung anak natin magfo-focus yan. O gawin lang natin yan. Sabi ko nga, yan lang, may chance na yung anak mo eh. Ito mga wholesome, no? Tanging Yaman, 7 Sundays. Meron pa nga pelikulang 7-7. Kung kaya may pakita. Mamaya ko comment ko yun, pero wala yata sa kategory natin yan. Parang wholesome yan, ano? Bata-bata, paano ka ginawa ni Vilma sa Carlo Aquino? So, hindi ko alam yung istorya niya. Like, na akala mo lang wala, pero meron. Sinusumbatan niya yung mama niya. So, yung mga drama ngayon, nagtuturo ng rebellion. Nagtuturo ng hedonismo, maraming tinuturo yung drama ngayon. At akala natin, yung mga drama, okay lang sa anak. Di ba? Sino bang magulang dito na akala ang mga drama-drama na yan okay lang sa anak? Sagot lang. O kahit nakalipas, tingin nyo okay lang. Walang aamin. Kahit sino, Jerry, Jose, Lito, Menan. Okay lang ang drama. Brother, Bernalan. Hindi na okay. Alam ko naman talagang hindi okay. Pero kasi nakakalibang lang talaga. Nalilibang nga din ako eh. Kahit nga yung hindi mga pelikulang ganyan, yung mga short doon sa doon sa Facebook shorts. Yung mga shorts, yung mga hindi sikat na artista, nakakalibang din panoorin yan. Oo nga. So, nalulungkot ka rin nun, nahuli kita. Ang labanan dyan, tayo ba ay may regular reckoning na, nagagawa na ba natin yung para sa Diyos? So, kung di pa tayo pasado, yung oras na ginastos mo dyan, kinain mo naman sa Diyos. Di ba? Ninakaw mo sa Diyos. Yan yung pitfall niyan. Hindi pa yung impluensya. Pero kung mature ka, hindi ka nga ma-influensyan. Pero, yung oras na dapat ka makaabante, hindi ka umabante. Kinain mo yan sa Diyos eh. Uy, pwede ako tumawag ngayon ah. Ay, wag muna. Gusto ko maglibang, manood muna ako niyan. Tapos, kaya, alanganin yung pamilya natin. So, kasi sa trabaho, hindi ka papayag ng ganyan. Para lang hindi nyo isipin na ito ay imposible, no? Bakit nyo nagagawa sa trabaho? Bakit nyo nagagawa sa school? O sa gawaing bahay? Kaya.
Hindi kayo papayag hindi malabhan, hindi kayo papayag hindi maligo, hindi kayo papayag hindi mabayaran ng kuryente. Kahit inconvenient na, abalang-abala, sisikapin nyo talaga. Trabaho, kahit late na, o kahit pagod na pagod, kahit walang tulog puyat, kailangan tapusin, kailangan ganapin, di ba? Ang gaan-gaan, ang late-late lang para sa Diyos. Ni unmute lang, di pa magawa. Di ba? Magising na kayo. Tuldok lang, di pa magawa. Reply lang, di pa magawa. Magising na kayo. Okay. May tanong ako. Hello, bro. Okay, tanong. Halimbawa na yung mga ganyan mga palabas ba din? Kasi advance yung mga pelikula eh. Baga, mas progressive sila eh. Di ba? Kaya sa ating mga Kristiyano, hindi ba dapat panoorin yan? Kasi may nakalagay na parental guidance eh. Mabibihayin ka pag hindi mo, kung halimbawa, kung hindi mo alam yan, minsan, hindi mo pala alam na dadaya ka na eh. Merong nang nakatwira ng ganyan. May parental guidance naman siya eh. Like, pakinggan mo ko, kasi wala pa tayo sa letter C, no? Sasagutin ko agad yan, letter C yan. Ang turo ko ba totally hindi mo mapapanood yan? Iba ako sa ibang apologista. Sa apologist, i-demonize lang nila. Tapos na. Wala pa tayo sa letter C. Sasabihin ko yung progressive sa letter C. Unahin mo ang revelation sa bata. By the time na 5 years old siya, kung kompleto ka sa formal talk sharing, kaya niya mag-EA1 sa mga sinasabi mong ganyan. Kahit 10 years old, no? Eh, hindi mo sinimulan eh. Inuna mo yan eh. Ay, para ma-protect. Alam ba nila mali yan? Wala nga nagpapaliwanag. Eh, hindi mo, kung paliwanag lang, kulang eh. Hindi yan dapat mauna. Mauna yung sa enjoyment na revelation sa Word of God. Then, unti-unti magmamature sila. Kaya nila ma-interpret yan. So, yan, si Kame, no, yung Hernandez, sabi, ay mabuti pa natuto muna ng sanlibutan ng anak ko bago yung ano. So, kung inuna mo yung sanlibutan, baka hindi niya makabalik. Marami na sa atin, hindi nakabalik. Sabi natin, ang natutunan lang sa church, tugtog. Pero Word of God, wala na. No? Walang assert, lahat wala. May chance pa ba? Lagi ko sabi dun sa konektado, may chance pa. Pero sana, wag tayo malibang. Pag nalibang tayo sa ibang bagay, hindi na natin, hindi na tayo makakarating dun. So, hindi ko sinabing sa letter C, hindi mo malalaman kasi tayo nga nagtatalakay, pinapakita natin dito. Ini-expose natin. So, ang tamang approach, Word of God muna, bago yan. Hindi mauna yan. Pag nauna yan, nahirapan ka na sa Word of God. Wala nang interest sa Word of God. Baka nang humihila ng kambing. Kailangan matinding assert na, golpe de gulat na. Bantay sarado na. Maraming tenyente na. Okay lang pinauna. Tapos ngayon, nangareklamo ka, tigas ng ulo niya eh. Nakakatigas ng ulo kahit anong libangan sa sanlibutan. Kung pinauna nyo sa anak nyo yan. It doesn't mean hopeless sila. It means pag nahabol mo, nabawi mo, huwag ka mag-relax. Bakasyon muna, absent muna, okay lang. Sa iba, bagsak yun eh, pag absent muna. Okay, tuloy tayo sa kategorya. Hindi natin napakita. Ready ba kayo mga pelikulang mga pelikulang US? Pakita lang natin. 1 and 2 and 3. Itong category, pang ilan to? Pang-3, pang-4. So, sexual action bisyo. Wala kayong pelikulang US papakita. Naka-ready na ba kayo bukas? Baka bukas, magkakandara pa. Kailan naka-ready kayo? Kumbaga, may album na yan sa Sunday Broadcast Picture. Okay, pambata na tayo. Kapitan Ingo, Batang X, ano pa? O pambata na tayo. Magic Temple. Okay,
Tatlo yata, may Magic Temple, may Magic House, may nauna yata yung Magic House. Hindi ko yan naabutan nun, pero hinanap ko yun, bata pa ako. Gusto ko napanood. Pero nung napanood ko, corny ako. Okay. Plastic Man. Anong problem sa mga superheroes? Dahil yung mga superheroes going bulilit. So, ano yung problem dyan? Kaya nyo sabihin? Siyempre, pa-inosente na yan. Pero minsan, may biro dyan na ano eh. Ano no? Bida. Ano sabi mo? Wala na nga mga bata pa yung bida. Hindi ko narinig yung buo eh. Bata pa yung bida. Wala na nga silang Diyos, bata pa yung bida. Para bang nung pagtasan ng mundo, nakasalalay pa sa mga bata. So, hindi lang bata, no? Ang superheroes na pelikula, may daya. May New Age yan, saka yung iba occult, no? Yung mga superheroes, bakit ito? Pag-usapan natin to, no? Bakit tingin natin okay lang sa mga bata ng superheroes, Superman, Batman? Hindi natin alam, Super Ingo. Hindi natin alam, ginaya ng Dragon Ball Z. Hindi natin alam, itong mga superheroes, Diyos-Diyosan to. Parang panahon to ng Olympus, no? Mga Zeus, mga ano, Hercules, mga ganyan. Yung siyempre may heroes din ng Bible. Iba yung pinaglalaban ng yung pagsunod sa Diyos. Iba na yung pinaglalaban na may sarili kang kapangyarihan. Yan, kailangan ipakita to kahit na Tagalog tayo, no? Kasi universally accepted to eh. Meron bang Kristiyano magsasabi demonyo to? Tanungin ko lang kayo, Kahit Christian, sure ako meron. Siguro hindi naman ako nauna rito. Meron na ba kayo na tingnan na Christian documentary na sa demonyo to? Opo, meron po. O sabihin mo yung Christian documentary kasi matagal ko na kayo pinapa-research yan eh. EA1 din yan. Siyempre may nauna sa akin, no? Bilang berean. Mamulot din tayo sa iba. O ano yung demonyo dyan? Sabihin mo, ito yung napanood ko, ito yung naano ko. Kaya lahat kayo pinapa-search ko. Demonyo saan? Kasi yung Christian documentary sa English pa namin iyon naka-ready. Hindi dito sa kahit Tagalog. nakapanood kayo niyo, ikukwento niyo lang dito. Ay, napanood ko ito yung pamagato ngayon. Kukwento niyo lang. Hindi ko pa pinanood yun. Sinave ko lang yung mga link. Ay, kailangan niyo panoorin. Alam mo bakit? Wala tayong oras i-play yan. Siyempre, 2 hours lang tayo eh. So, pag plinay mo yan, wala na. Wala nang oras magpaliwanag. Ibig sabihin ko, Brother F, kung ipe-present namin yun bukas, i-scan ko pa lang yan mamaya. Kasi maiksi lang naman yun. So, lahat ng kapatiran, pinapasearch ko na kayo lahat, no? Bukod kina Remy, lahat kayong kapatiran, hindi nyo, ang pag sinunod nyo lang yung pinapagawa ko, opisina dito lang naman yan eh. Wala naman maliligtas siya. Meron. Progressive ministry nga yan eh. Pero hindi nyo alam, pag nag-search kayo, kayo mismo lalago. Bakit yung Google natin, yung cellphone natin, pang ano lang, pang waste lang. Pang ano lang, mga restaurant lang. Pang hospital lang. Pang ano lang, pang school lang, pang trabaho lang. Meron ako dati pa, Panginoon yan, unahin niyo yung Panginoon dyan. Yung dati Mag-research, Brother F. I-search nyo lang eh. O sige. Yung dati Brother F, napanood ko lang yung sa mga Disney. Documentary yun na pinapakita niya na ang tawag dun subliminal message din. Hello. Yung Lion King, may sex nakasulat. Yung itsura ng drawing, hindi mo mahahalata. Pero pag ifo-focus mo dun yung camera, dun pala yung sexual image, katulad dun sa, yung Beauty and the Beast. May eksena dun na yung kumakanta sila, tapos yung tatlong babae sumasayaw. Tapos yung shape nung nung puno. Oo nga, yung mga ganon-ganon. Ipakita mo yan bukas. Ihandaan niyo, no? Tsaka, ngayon, Brother Francis, hindi mo Brother daw. Francis, maraming... Oh, sige.
hindi mo daw mapapansin na may sa demonyo yon kasi nag-enjoy yung bata na sa panonood nung libang doon sa kulay, sa tugtog nung palabas. Ayun lang. Kasi syempre pambata nga eh. Hindi mo talaga mahalata yun. Francis, yung mga Disney movie, pinahulsam talaga nila yan. Pero yung mga original na books niyan, masama talaga yung kwento niyan. Halimbawa, katulad kay Peter Pan, kay Snow White, kay Cinderella. kay Little Mermaid. Diba, ang pangit ng kwento talaga yan. Pinaganda lang nila, pero andun po yan, mga puro tragic yung ending. May napanood din ako ng ganyan dalaga na nagkwento na yung pinagkunan daw ng kwento ng mga fairy tales is mga tragic talaga yung kwento. Yung kay Cinderella, 'di ba, hindi kasya yung sapatos doon sa magkapatid. Para daw magkasya do dilagari daw yung paa. Yung mga ganun. Tapos yung kay Snow White, hindi talaga namatay sa lason. Sige. May napanood ako sa YouTube. Yung mga nursery rhymes, ang original daw yan ay madugo. Gruesome, no? Napanood ko din yan. So ngayon, pwede nyo i-search yan eh. Sinasabi ko lang sa inyo. Pero wala pa yan Hollywood. Noon pa yan eh. Ginawa lang nilang pambatang kanta. Tsaka brother, Mary, yung SpongeBob. London Bridge is falling down, etc. Yung sa SpongeBob. Sandali, hindi pa tapos si Remy. Tapusin mo, bilisan mo. Yung sa SpongeBob, di ba? Dapat palit-palit ka ng picture habang sinasabi mo yan. Sayang. SpongeBob ka na, Kaya si SpongeBob. Ed kasi nakatulala, nakikinig eh. Yung sa SpongeBob, di ba nakakatawa yung na yan, yung series na yan, na cartoon ng Nickelodeon. Yung kwento pala nun is yung bata. Nakamatay pala yon yung totoong kwento nun. Tapos, nakalimutan ko na yung detalye. Bukas na lang. Si Brother Jerry na. Oo. Okay lang, mabilis kayo mag-report bukas. Ito kakaiba lang. Jerry. Naalala ko lang si Daniel Defoe. Marami siyang naisusulat pag siya naman ay parang lasing, ganyan. Parang under siya. Daniel Daniel Defoe, yung kagaya ng sumulat ng Robinson Crusoe. Daniel Defoe. Robinson Crusoe. Pero wala pa yung pelikula, mga novel yan eh. Noon ang pinaka-libangan nilang wordly ay libro. Ngayon, sa kategory ngayon, parang mga disente. Pero doon nagsimula yan. Siyempre, Renaissance pa lang simula na yan eh. Ngayon, sa panahon natin ngayon, accelerated na lahat. Kailangan din tayo mag-accelerate. Kung mag-accelerate ang sanlibutan, kailan tayo mag-accelerate? Kasi kung nag-accelerate ang sanlibutan, tayo mangmang pa rin, nabubuhay pa tayo sa nakalipas. Wala na, na tayo ng kaaway, na pag-ikutan na, nadaya na. Francis, katulad ng Baba Black Sheep, yung kwento nun tungkol sa, slavery, pagtas yung Jack and Jill naman, ang kwento naman nun, naalala ko yung tungkol kay King, Louis, or, King Charles. Louis na. Dahil, yan. Di ba yung pinugutan? Pinugutan ng ulo. So, yan ang napanood ko sa YouTube. Sabi mong Jack and Jill went up the hill. And he fell and he broke his crown. Get the pill. So, yung mga nursery rhymes, kung may report nyo, pero, paano yung pelikula? Ganyan, nagsimula tayo ng inosente, Sound of Music, kung ano pa. Later, magiging yan. Parang stepping stone, parang pintuan lang, dinaya ka lang na mukhang inosente. Pero ang clue mo, mundong walang Diyos. No? Alice in Wonderland, no? Looking at the mirror glass. So, yun ay mga pambata, di ba? Hindi mo alam yung mga pambata. Ang pinakamagandang pambata, yung galing sa Christian. Kung mag-enjoy siya. Hindi mapuputol dapat yung training natin sa formal talk sharing, repeat bulong, repeat basa. Saka nyo magpapa-enjoy ng yung mga superbook, yung iba-iba. Kasi ang Sister Ann, ang ginawa nyo, yun na yung pinakapagkain ni Teo. Hindi yan dapat na pagkain, pinakabakasyon ni Teo lang yan. Yung superbook, yung flying house, at iba pa. Hindi yan ang pinakapagkain. Ang pinakapagkain, yung formal talk sharing, repeat basa, repeat bulong. Then, sobrang oras, sige, diyan ka muna. Hindi kita mabantayan. O, manood ka muna. Di ba?
Okay. Actually, Marjorie. Brother Francis, yung pelikula na Christian music, binabago na rin nila ang kwento eh. Ano ba, huli kong napanood na Noah's Ark, parang anong nangyari, may mga asawa na sila bago sila umakyat sa Ark. May anak na nga eh. Biblical pa lang yung biblical pa yung may asawa yung mga anak. Pero yung pelikulang Noah, siyempre maraming kumokontra kasi maraming kumokontra kasi maraming inaccuracy, parang di pareho sa kwento ng Bible. Pero yung may asawang anak, totoo yan. Tumama pa yan dyan. Okay. Okay, tapos na tayo sa pambata. Punta na tayo sa May apo na si Noah, ibig ko sabihin. Posible rin yan, ha? Hang ako dyan. Pero posible yan kasi 100 years na eh. Okay. Mga anak, 900 years na yata si Noah, 500 years. May 100 years na yung mga anak. Okay, okulto na tayo, no? 15 minutes to go. Ano ba yung okulto? Yan yung may mahika, may salamangka. Sana yung mga pelikulang Hollywood, Disney, pakita nyo rin. Sabay na yung Tagalog. Siyempre Tagalog, puro GMA7. Puro yan, sa TV. Yung Channel 5 ba may panglaban dun sa Channel 2? Meron pa bang Channel 2 ngayon? Wala na. Meron pa bang ABS-CBN ngayon? Wala na. Sa ano na lang? Digital channel. Inabsorb sila ng GMA. So, yung ibang mga program nila sa GMA yon. Tapos, nahati din, may iba din sa 5. Wala na sila yung sariling ABS-CBN. Okay. Pero yung ABS-CBN nila, parang nakasub lang doon sa display sa screen. Okay. O sige, okulto, pakita. O, kayo pwede mag-suggest. Yung hinandang picture, ubusin na yung pambata. 30 minutes na lang tayo eh. Okay. Si okay ka, okay. Mamaya, kay Panday pa tayo eh. O, sino may alam kay Panday? Wala, mga kalaban lang kayo, mga kampo ng demonyo, mga engkanto. Hindi, maraming Panday. Hindi lang isang Panday. Siyempre, si Fernando po Jr. yung alam kong lumang Panday, tapos yung bago si Jericho Rosales. Hindi ko din matandaan kung kasama pa si Coco Martin. Okay. Ibang Rebilla din, Brother Rep. Ano sabi mo? Rebilla din, nagpanday. Ano sabi niya? Pamilya? Si Bong Rebilla, nagpanday. Okay. So, ganito. Yan ay occult, may salamangka. Ang pelikula tungkol sa demonyo, tungkol sa agimat. Ngayon, ano yung problem? Kahit nga agimat witchcraft yan eh. Nakasalalay ba tayo sa agimat? Nakasalalay ba tayo sa talisman, amulet? So, sana may English ka nito, no? So, yung pelikulang yan, parang hindi ka na interesado sa... lalayo ka sa revelation ng Diyos eh. Kasi pag yan ang ini-enjoy mo, yan ang mundo mo. Okay? Ano to? O yan yung salamangka. Basta pag tungkol sa occult, yan yung may magic. Yan yung may kapangyarihan. No? Na supernatural. Yan yung tungkol sa spirit world. Sa horror, lahat ng horror, ganyan. Wala ka na may ibang picture kasi 10 minutes to go, palit-palit ka. Yung Mulawin, nag-enjoy ba kanyan? Ibong Adarna. Okay, Mulawin. Wala. Ano pa, yung bukod sa Mulawin, Encantadia, yan. Ravenna. Encantadia. Bakit sila gumagawa niyan? Mabenta yan Kasi idolatry yan. Hindi naman kami naniniwala dyan Panglibang lang yan
Ang una nga natin dapat libang, ito pambata to, pero New Age to kung outer space. Kaya di-differentiate ko sa inyo yung New Age sa okulto, no? So, yung witchcraft, yung horror films, yung mga salamangka, witchcraft yan. Sana pakita mo yung English. Di ba Marvel, ang dami. Si Scarlet Witch, yung mga ganyan. Maraming may power ng telekinesis. Kalaban ni Spider-Man. Okay. Sana ikot-ikutin nyo na yan. Kahit yung Amerikanong pelikula dyan. Si Kokey. Ito yung New Age. Bakit New Age si Kokey? Although maring may power si Kokey, no? Parang version ng Tagalog na E.T. eh. Yung E.T. New Age yan. Anong pagkakaiba ng New Age sa occult? Ang New Age, parang iba na yung pananaw mo. Hindi yan necessarily supernatural na mahika-mahika. Pero pwede ring meron. Ang New Age, yan yung mga unawa ng Buddhism, unawa ng Hinduism, pumapasok sa mainstream consciousness natin. Yung tawag ko kay Barlito na New World Perspective, bagong pananaw. Iba na yung pananaw ngayon ng mga tao. Medyo liberated na sila, etc. Pero hindi lang yung aspeto ng moral na liberated eh. Itong New Age, naghalo dito yung reincarnation. May nagtanong sa akin sa reincarnation, no? Tapos, ano pa? Pwede kayo mag-suggest ng future topics, the reincarnation of God. Yan, no? Yung mga ganyan, di ba pumapasok na yung mga exercise natin sa ganyan? New Age yan. Exercise lang man nahabol ko, okay lang. Brother Rep, pwede magtanong, Brother Rep. Pero hindi mo alam, meron din silang doktrina. Kailangan maging bere yan kung maririnig mo yan, no? Dati ka na matured bere yan sa ibang bagay. Bargeri, tuloy. Rep, yung science fiction New Age, hindi lang pamagat ng pelikula New Age. Category ang tawag ko sa New Age. Ang science fiction, tama, New Age yan. Kunwari, UFO, aliens. Pakita mo yung aliens, no? So, pag ikaw ay pelikula mo may tikbalang, manananggal, occult yan. Pero kung pelikula mo ay yung UFO, aliens, New Age yan. O kaya yung mga zombie, parang horror yan. Pero New Age yan, ito New Age yan. Kasi napalitan na yung Diyos eh. Okay, wala na tayong oras. Yung letter C na tayo. Pakita na yung outline. So, yung mga meron ba kayong pelikulang New Age? Wala. Sa Tagalog? Wala na? Okay. Ano bang traditional na Kristiyano? Pag hindi ka matured Berean, ine-enjoy mo yan nang hindi mo inuunahan ng training ang anak mo. Sa progressive na Christian, kunwari matured Berean kayo, syempre matured na rin ang LCMPTA progressive ministry nyo. Sambahan na lang ma-enjoy, hindi talaga enjoy na enjoy. Ang mauna pa nga dyan, research. Makikita nyo yung mali nila, tama nila. Di ba? Sino kayang elder dito hindi nakapanood ng James Bond? Galing-galing James Bond. Pero may subliminal siya na pinapakit niya, okay lang mambabae. So, kailangan mo, alam mo paano mag-discern. Ano sa'yo mo? So yun si James Bond. Yung James Bond, wala kita papaliwanag ng Kristiyano. Kung meron man, hindi sikat yung documentary, hanapin nyo. Kung may gumawa niyan. Kung paano gumawa yung Dangers of Rock and Roll. Jeremiah Films. So, yan ang panoorin nyo. Para malaman nyo through AA1, ay nakita na pala nila dyan. O, kahit level nila, pumantay kayo, tas progressive tayo, di ba? Kung progressive tayo, alam natin dapat saan nalilihis, saan nadadaya. Kung wala kang sasabihin dyan, kakainin nila yan.
At sigurado ako marami na sa anak natin nakakain yan eh. At maring anak natin hindi na ganun ka ano, pansin nyo medyo matigas na yung ulo. Medyo lukewarm, di ba? Parang masustansyang paglason. So, magising na tayo. Hindi tayo totally na hindi nila makikita yan. Katulad ng ano, Nicolaita. Di ba EA1 yung Nicolaita? Malalaman din nila yung turo ng Nicolaita. Pero bago nila malaman yung turo ng Nicolaita, dapat na-train na sila maging berean. O, nauna na yung ano natin, yung training natin, unti-unti. So ngayon, pag napanood ba nila, hanapin ba nila kung saan ang daya? Siyempre, may mababaw, may malalim. Whatsoever things are pure, whatsoever things are of good report, whatsoever things are, meditate on these things. Anong verse yan? 2 Timothy ba yan? 3:16? Okay, hindi. Check nyo na lang, ha? So, pag inunan nyo, wala kayong monitoring, hindi nyo inuna yung salta ng Diyos. Kaya Nicolaitan lukewarm yung anak natin. O, pamilya natin, miyembro natin, miyembro ng church, kahit magulang mismo. So, kailangan ihabol natin to. So, sa traditional Christian, hindi na napag-uusapan yan. Sa ibang Christian churches, minsan napag-uusapan yan. Kaya kailan pulutin natin yung documentary nila. Sikat ba yan? Madalas na makita sa algorithm? Hindi eh. Hanapin nyo. Sayang yung gawa nila. Oh. Yung sa atin din, kailangan natin i-share comment list, no? O ito, kailangan puntahan nyo na yung mga kapatiran natin, kamag-anak natin, na kaya natin sharean. Turuan na natin ito. Mamadali tayo, hindi natin masabi lahat. Pero ang progressive, may discerning spirit. Kasama to sa discerning spirit. Kaya nyo sabihin saan mali. Ibig sabihin, mapapanood nyo rin. Hindi habang buhay na lahat yan bawal. May Christian kasing ganyan. Although madalang tayo makakita ng ganyan. Yung Muslim talaga sarado, dekandado. Ha? Sinabi kong Muslim kasi si Sina, Kristiyano, ganyan. Hindi Kristiyano yan, nag-relax lang Kristiyano kaya nakapasok yan. Okay. Paki-pray na lang tapos pwede kayo magpatuloy, no? Pero paki-share comment list na rin to. Ang Tagalog sa Pinoy groups. Pinoy friends. Okay? Okay, closing prayer. Paki-pray na rin workshop niya. Workshop niya, tuloy niya yung tanungan dito. Handa kayo para bukas. Okay? Pag ako may naisip na sige, mag-AI sino magko-closing? Ako na. Sige, ikaw na, Joseph. Pasinayaan mo yung pa-reporting yung iba dito. Yung tama na lang. Walang itatanong, report na lang. Yes, O Lord, maraming salamat po sa gabing ito, sa aming natapos na tanungan, sa lahat o ng ginamit mo, sa mga kapatiran mula bata hanggang sa matatanda, sa kanilang mga tanong na nasagot sa pamamagitan ng Lord ni Brother F na ginamit nyo. Papasalamat kami. Di na din, O Lord, sa aming magiging workshop na po, Lord, ay kayo pa rin po ang siyang manguna sa amin. Sa lahat or na pinapagawa sa mga emergency abrahanda, sa mga kapatiran, sa mga kananayan, gaya na din or sa mga tatay, sa mga elder. Ayun, patuloy niyo po silang ipuin. In Jesus' name, Amen.